Hello, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at tayo po ay magsisimula na sa ating gagawing talakayan o itutuloy natin yung kasaysayan ni Joseph. Ano po? At naku, hindi na po nakapagbihis. Akin naka-t-shirt na kasi kaliligo ko lang. Ngayon po ay midweek. Ano po? Baka may gusto po kayong isama sa panalangin ay paki-comment na lang po. Bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa loob ng kalahating sanlinggo na kami po ay inyong biniyayaan, pinatnubayan. Pinaramdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal. Muli inaalalayan sa araw-araw naming pangangailangan, pinapahiram ng buhay at lakas. Humihingi din po sana kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagat. Sana po Ama, sa gabing ito ay muli ay humihingi po namin kami ng patnubay sa inyo sa gagawin na po namin pagtugay-gay muli sa kasaysayan sa buhay ni Joseph kung paano niyo siya pinagpala. Maraming salamat po sa inyo Ama sa mga pagtugon niyo sa aming panalangin. Iniimbitahan po namin ang inyong Banal na Espiritu ay sumaamin at pakisamahan kami upang ang bawat sa amin ay makatamo ng biyaya sa istoryang ito. Sabihan nawa po kami ng inyong mga banal na anghel at sabihan kami ng inyong Banal na Espiritu at ang lahat po hinihilin namin. Pinagpapasalamat kalaki pa mga manunood sa gabing ito. Ipatnubayan din sila sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa pagsama niyo rito. Alam ko tayo po ay tataas pa ang numero. Pero napapansin ko sa atin na kapag tayo ay nagla-live na tulad nito, ay kadalasan mababa ang numero sa actual live pero pagkatapos ng live tayo ay nadadagdagan. So salamat sa inyo at ang pakiusap ko lamang po ay paki-share lang po ito upang hindi lang tayo makinabang at paki-follow na rin ako sa aking YouTube account Jesse Crisologo at sa aking Facebook page na Brother Jesse Crisologo po. Ngayon po pagpapatuloy na natin ang ating tatalakayin sa kasaysayan ni Joseph na ito po ay napakaganda ng istorya at ito ay malapit nang matapos. Ano po? Malapit nang matapos dahil ito ay Okay, ito po ay ito ay malapit na sa kasaysayan na ang pagtatapos. Ano po? Okay, kung mapapansin niyo po sa inyong mga screen na ang mga kapatid, kamag-anak ni Joseph ay nagtatalo na sa tuwa dahil ibinalita ng kanyang mga kapatid na siya ay natagpuan at hindi pala patay. Ano po? Kaya ayun, nagtatalo na sila sa tuwa at nagsasaya talaga. Ngayon, ipagpapatuloy na po natin ang kabanata sa Genesis 46, 1 to 34. Ano po? Medyo mahaba-haba ito pero bibilisan ko na lang at sana'y unawain yung mabuti. Okay. Sa verse 1, at si Israel, o ito po si Jacob, ay naglakbay, dala ang lahat niyang tinatangkilig, sabihin lahat ng kanyang kayamanan, at napasa Berseba at naghandog ng mga hain sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Hindi po nila nakakalimutan yung mag-pray. Ito po yung handog. Nag-o-offering sila. Ano po? At alam nyo na kung ano yung offering. Yung mga malinis na hayop ay inaalay nila sa Diyos. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi. At sinabi, Jacob, Jacob. At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Kita nyo? Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto at tunay na iaahon kita uli at ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata. Napakaganda po na sinasabi sa kanya ng Diyos. At bumangon si Jacob na mula sa Berseba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa
sa mga kariton at ipinadala ni Paraon kay Jacob. Kita nyo, pinasundo sila ng Paraon. Kung natatandaan nyo noong nakaraang linggo, ay pinasundo ni Paraon sa kanyang mga kapatid ni Jose, na sundiin ang kanilang kamag-anak, partikular na ang kanilang tatay o ama, magdala sila ng sasakyan, yun nga yung mga kariton, at siyempre ito hila-hila ng mga hayop. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at excuse nasabid ako. At ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng Kanaan. So lahat ng mga things, belongings sila ay ginal nila. At napasa Ehipto si Jacob at ang buong binhi niya nakasama niya. Okay, ibig sabihin buong binhi, buong lahi. Siguro mula sa kanya, sa kanyang mga naging asawa, sa mga anak niya, mga asawa nito, at mga anak ng kanyang mga anak o sa kanyang mga apo. So marami sila. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya. Kita nyo, ang ganda ng lahi niya. Ang dami ano po. At ang kanilang buong binhi ay dinala niya kasama niya sa Ehipto. So, ayun, walang itinira doon sa Kanaan. Dinala lahat. Kita nyo, dinala. Ibig sabihin ay sinama lahat. Walang itinira miski mga gamit, miski mga tent. Yung mga kailangan nila, marahil yung iba ay hindi na sinama, pero lahat ng mahalaga ay dinala nila. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na napasa Ehipto ni Jacob at ng kanyang mga anak, si Ruben na anak na panganay ni Jacob. Kita nyo? Okay, tuloy natin. At ang mga anak ni Ruben na si Hanok at si Palu at si Hezon at si Carmi. Ayun, may Carmi na pala nung araw. Ano pa? At ang mga anak ni Simeon, si Jemuel at si Hamin at si Ohad at si Hakin at si Zohar at si Saul na anak ng isang babaeng taga-Kanaan. At ang mga anak ni Levi na si Gerson, si Koat at si Merari. Iba-iba ang pangalan po. At ang mga anak ni Juda na si si Onan at si Sela at si Pares at si Zara. Ngunit si at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. Uy, namatay pa na itong dalawa na to. At ang mga anak ni Pares at Hezon at Hamul. At ang mga anak na Isaakar, si Tola at si Puwa at si Hom at si Simon. At ang mga anak ni Zabulon, si Zered at si Elon at si Jehlel. Ito ang mga anak ni Leia na kanyang ipinanganak kay Jacob. Ibig sabihin ito si Leia po ay asawa ni Jacob. Sa Padan Aram, 10 ng kanyang mga anak na babaeng si Dina. Ito po si mga kapatid ni Joseph. Ano po? Ang lahat ng taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. Ang daming anak ni Jacob. Ulitin natin ang basa. Ano po? Ang lahat ng taong kanyang mga anak na lalaki at babae, 33. Ang daming anak. At ang mga anak ni Gad at si Zipon at si Agi, si Suni at si Esbon, si Heri at si Arodi. Kita nyo, napakarami ng lahi nila. Ano po? Ano pa? At ang anak ni Azer, si Jimna at si Iswa at si Iswi at si Beria at si Sera, kanilang kapatid na babae, at mga anak ni Beria, si Heber at si Melchel. Ngayon, ito ang mga anak ng Zilpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae, na ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob. Sa 16 na tao, ang mga anak ni Raquel na asawa ni Jacob,
si Jose at si Benjamin. Ayun. Ito po ang nanay nila, ang nanay ni Benjamin at saka ni Jose. Ang nanay nila ay si Raquel. Ano po? Yun ay ito'y huling asawa ni Jacob. Kasi nung araw po ay hindi naman masamang mag-asawa ng marami sapagkat sila po ay nagpaparami pa ng lahi o kinakalatan pa nila ang mundo. Okay, meron na po nagpe-prayer request dito. Sana po, sige po, patuloy lang kayong patuloy lang kayong magsabi. Ayan, may prayer request na. Mamaya natin babasahin din. At si Jose ay pinanganak sa lupain ng Ehipto, si Manases, at si Ephraim na ipinanganak sa kanya si Asenat, na anak ni Potipera at na saserdote sa On. At ang anak ni Benjamin si Bela at si Belcher at si Asbel, si Gera at si Naaman, si Eli at si Ros, si Mupim at si Hupim at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na ipinanganak kay Jacob. Ang dami pala, hindi lang pala dalawa, kundi napakaraming anak pala. Lahat ay 14. Ako po, ang dami palang anak ni Jacob kay Raquel. Ang dami, grabe, ang dami palang magkakapatid nila Benjamin at Jose. At ang mga anak ni Dan, si Huzim. At ang mga anak ni Nephtali, si Jezel, at si Guni, at si Hezel, at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bilha na siyang binigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak. At ang mga ito ay ipinanganak niya kay Jacob. Lahat na tao ay 7. Ang dami. Lahat na tao ay sumama kay Jacob sa Ehipto. Lahat sila kasi pag hindi po sila sumama, sila ay mamamatay sa gutom doon. Na nagsilabas sa kanyang mga balakang bukod pa sa asawa ng mga anak ni Jacob, ang lahat ng tao ay 66. Ang dami para ng isang barangay. At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya na sa Ehipto ay 2 katao. Ang lahat na tao sa sambahayan ni Jacob na napasa Ehipto ay 70. At pinapaunan niya si Judah kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen at sila'y nagsidating sa lupain ng Gosen. Meron palang tourist guide, may nag-guide sa kanilang daan. At inihandaan Jose ang kanyang karo. At sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama. Ito po nga si Jacob sa Gosen. At siya'y humarap sa kanya at yumakap sa kanyang leeg at umiyak sa kanyang leeg na matagal. Biro nyo nga naman. Ang tagal nilang hindi nagkita. Talagang maiiyak at si Jacob, akala niya ang kanyang anak na mahal ay patay na, ngunit ito pala ay buhay pa. Napakaganda ng kanyang kasaysayan. At sinabi ni Israel kay Jose, ngayon mamamatay na ako. Yamang nakita ko na ang iyong mukha na ikaw ay buhay pa. Dito po niyo makikita kung gaano kamahal nila ang isa't isa. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo, ang Diyos ay mayroong mga panukala sa bawat isa sa atin. Hindi porke tayo ay nagkakaroon ng hindi magandang experience ay gano'n na lang. Meron pong panukala ang Diyos tulad nito kay Jose. Biro nyo, ang tagal niyang nawalay sa kanyang pamilya. Yung pala may panukala ang Diyos na kailangan magkaroon ng kasaysayan na gano'n upang sa darating na panahon tulad yung nangyari sa kanila na magkakaroon ng taggutom, siya ang magsasalba. Ito pa. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa sambahayan, ito po binibili na ni Jose ang kanyang pamilya. Ako'y aahon at sasaysayin kay Paraon at aking sasabihin sa kanya ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama na nangasalupain ng Kanaan ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay mga pastor sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik. So
na kumbaga sa ano yung nagko-courtesy call itong si Joseph kay Faraon at pinagbibigay niyang pinagpapaalam niya o pinababatid niya na ang kanyang pamilya ay nasa kanila na. Ito po ay kahuli-hulihan na. At mangyayaring pagkatatawagin kayo ni Faraon at sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Ngayon, ganito po ang ginasabi ni Joseph. Binibriefing niya yung kanyang mga kapatid para hindi sila magkaroon ng mali-maling sagot kay Faraon. Ito, pag tinanong kayo ni Faraon, ito ang inyong sasabihin. Ano ang inyong hanap buhay? Tatanungin ni Faraon dyan. Na inyong sasabihin, ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. Gustong ipaalam ni Jose kay Faraon na ang kanyang mga kapatid ay mga dalubhasa o mga eksperto na sa pag-aalaga ng hayop. Kasi nga, sabi rito, mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, sabihin, alam na nila ang pasikot-sikot sa pag-aalaga ng hayop. Ang sabi pa rito, kami at ang aming mga magulang upang kayo'y matira sa lupain ng Gosen, sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Ehipto. So, hindi po nila tinatanggap yung mga, kumbaga sa ano yung maliit na klase lang siguro, ang mga shepherd sa Egypt, so kasuklam-kusaklam. Ang balak kasi dito ni Joseph ay hindi sila titira sa Ehipto, kundi doon sa labas ng Ehipto na malapit lang isa itong pamayanan. Ano po? Para sabihin wala nang usapang ano kasi nga ay sila ay hindi mga Egyptian, so para wala nang usapan ay ibibigay sa kanila yung Gosen. Ang Gosen po ito'y masagana. Maganda po ang lupain dito. So yun nga, binili na ni Joseph ang kanyang mga kapatid ko ano ang sasabihin kay Faraon. Ngayon, ang tanong po ay ano kaya pag pinatawag sila ni Faraon kung ano ang mangyayari, ganun kaya ang itatanong ni Faraon? Ano kaya ang isasagot ng mga kapatid ni Joseph? Malalaman po natin ang kasagutan sa darating na Biyernes. Ano po, sama-sama ulit tayo magbabasa ng Biblia. At ito po ay makikita natin. Okay, maraming salamat po sa mga nakisama sa atin. Tayo po ngayon ay mananalangin na at titignan ko po kung ano-ano ang meron dito. Si Ibel ay humihingi ng prayer para kay Bella na kanyang anak na may lagnat. At sana ay gumaling na at pagpatuloy na ang good health para sa atin at ang pandemic ay matapos na. Okay, maraming salamat sa inyong mga pagkahilingan sa panalangin. Ito ipapanalangin natin. Okay, mamaya na po tayo mag-shoutout. Ano po? Tayo po muna ay manalangin at papanalangin ko yung aking mga nalalaman din bukod sa request dito at sigurado namang iisa ang ating mga kahilingan. Ano po? Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Ama namin Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa isa na naman tagpo sa buhay ni Joseph. Para po kaming nanonood ng pelikula, para po kami nagbabasa ng isang kasaysayan na talaga po namang napakatotoo. Salamat po sa inspirasyon yung binibigay niyo sa amin. Kami po ay muling hihiling sa inyo sa gabing ito ng mga bagay-bagay na aming nais na ipaalam sa inyo, ipabatid sa inyo sapagkat kayo rin naman po ay nakakaalam ng lahat. May karamdaman po si Bella na sa kanya nilalagnat. Mangyari po sana na pakihipo ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanyang dinaramdam upang siya po ay gumaling na. Gayun din po ay pinakikiusap namin na ang aking pinsan na si Pamela, siya po ay nasa banig ng karamdaman, pang-apat na stroke na po. Nakikiusap po kami sa inyo na sana po ay pakita nyo sa kanya ang himala na galing sa inyo. Bagamat siya po ay nasa kalagayan ganyan, siya po ay nais na gumaling at para sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Gayun din po ang aming kapatid sa pananampalataya na si Brother Jerry Policarpio na sana po ay patuloy siyang biyayaan ng himala Ama. Siya po ay napakalaking bagay sa inyong gawain. Siya po ay tao na kilala nyo na siya ang higit kaysa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapagaling nyo, lalo na po sa akin na ako'y patuloy nyo pinapagaling. At sana po ay patuloy na pong umalis ang pandemya dito sa lugar namin at lumayas na po sila rito dahil
kami po ay labis na naaabala sa aming pagsamba sa aming hanap buhay. Kayo po ang higit na nakakaalam po ano ang aming mga karaingan at kailangan sa buhay. Nakikiusap din po kami sa inyo, Ama, na sana po magpatuloy na pakialalayan po ang aming mga hanap buhay, ang aming mga pinagkukunan ng aming mga pangangailangan. Sana po ay pakibiyayaan nyo kami na masagana upang ang mga hanap buhay na ito at pinagkakakitaan namin ay magamit din po namin sa kailalago ng inyong gawain. Alam niyo po at nakikita niyo ang laman ng puso ng bawat isa sa amin. Pinakikiusap din po sana namin sa inyo na ang gawain ay patuloy niyo po kaming pakiisama. Gawin niyo po kaming manggagawa upang ang gawain na inyong tinagubilin sa amin ay matapos. At nakikiusap din po ako, Ama, na yung mga taong kasama namin sa pagtalakay nito na panonood ay pagpalain na po sila. Kung sila po may karamdaman ay patuloy niyo silang pagalingin. Lalo na po ang aming kapatid na si Brother Edward Dagting na sa kanyang karamdaman ngayon ay hindi po namin mabatid kung ano ang kanyang kalagay sapagkat sari-saring sakit ang kanyang nararamdaman. At siya po ay naging tagasunod ninyo, siya po ay malakas at ngayon po ay nangangailangan siya rin. Marami po kayong nagawa nung kayo po ay nandito sa mundo nung kami po ay nagkatawang tao. Panginoon namin na marami kayong ginawang himala na sana po ito maramdaman namin kaysa panahon na ngayon. Muli salamat sa inyo, Ama, at may kanya-kanya po kami pangangailangan at request na ito po ay kanya-kanyang personal na hihiling na sa inyo. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Shoutout po sa ating mga nandito si Fidel de Guzman, yan nanonood pala. Si Brother Arnel, ayan, Sister Fe, si Andre, ayan, happy midweek Brother Arnel. At ayan si Bel, si Nelson, si Adong nanonood din. At sino pa ba? At si Inang. Okay, at ang aking pamilya ay nandito nanonood kasama ko. Salamat sa inyong pakikisama sa akin at sana tayo ay muli magkita-kita sa Biyernes po. At sa ganito ring oras alas 7 at patuloy tayong magsasama-sama po. Salamat sa inyong panalangin, pakikisama at pagsuporta. Ang lahat po ay inihiling ko sa Diyos na pagpalain at ang biyaya at pagpapala nawa ng Diyos ay sumagi. Magandang gabi po.